umaga po sa inyo lahat. Sana po ay tayo po ay handa na sa ating ginagawang pagsamba sa ating Panginoon Diyos. At sa oras na po ito tayo ay makikinig ng kanyang mga salita sa pangunguna po ng aking ginawang lesson sa umaga ito. And ngayong araw tayo po ay nagtipong muli upang magsama-sama sa pagsamba sa Kanya sa isang o sa common reason na tayo ay sumamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan at gayon din ng mag-ibigan isa't isa gaya ng Kanyang iniutos sa atin. No? Kahit na meron tayong kanya-kanyang dalahin o pasahin mga problema, mga kinakaharap sa problema, maaaring medical or illness, no? Maaaring iba siguro sa atin kaya hindi natin kasama sa umagang ito, maaaring hindi ng mga sakit o may kanya-kanya tayong dinadalang problema kaya. Kahit na ganun po ay tayo ay patuloy na pupunta rito upang gawin pa rin ang ating responsibilidad ng ating makakaya upang matupad ang mga kukusan ng Diyos sa atin. No? Dumadating sa punto nga na ang ating gobyerno ay ating ipinapanalangin sapagkat direkta tayo na naapektuhan ng kanilang mga hakbang sa gobyerno. Naapektuhan ang ating pamumuhay sapagkat sino ba naman ang gustong makaranas, no, ng hindi magandang servisyo at ng magandang pamumuhay. No? At maaaring tayo po ay may hinihintay ng mga panalangin. Na until now, hinihintay pa rin natin yung mga panalangin natin na sagutin ng Diyos, patuparin ng Diyos. Dito po yung ating mga hinaing sa ating buhay. Kaya sa pagsisimula po ng paksang ito, nais ko po simulan. I want to introduce a question para po simulan ang paksa ito na God, are you listening? Ang Diyos ba ay nakikinig sa ating mga panalangin, sa ating komunikasyon sa Kanya through prayer? Sa makabagong termino ba, ang Diyos ba ay nang-boast? Meaning to say, we feel na wala sa atin ang favor ng Diyos. Dahil meron tayong nararanasang paghirap, problema, sakit. No? Para bang hindi ba pabor ang Diyos sa akin? Hindi ba siya concerned sa akin? Bakit? Despite of my prayer, no? Ay parang ang Diyos ay tahimik. Para bang walang fulfillment sa aking mga panalangin, sa aking mga hiling. Ang Diyos ba ay talagang nakikinig sa akin? Ang Diyos ba ay may pakialam sa aking kalagayan sa oras na ito, sa aking kinakaharap na problema? Kaya po, by asking that question, we should ask ourselves also na ini-question natin ang Diyos sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang otoridad, o sa kanyang posisyon. Sa madaling salita, meron tayong doubt na question sa kanya kung hindi ba niya pinakikinggan ang ating mga panalangin. Kaya, tanungin din natin ang ating mga sarili na, do we really know God who we are expecting? Kilala ba talaga natin ang Diyos na ating inaasahan na tutupad o magbibigay ng ating mga pangangailangan, ng ating mga panalangin? Talaga bang kilala natin ang Diyos? Sino ba ang Diyos? Nasaan ba ang Diyos? Nakikinig ba ang Diyos? Kaya po, sa unang passage ng Bible na atin pong babasahin ay nasa Psalms chapter 113. Dito po sa passage na ito, masasagot po yung mga katanungan, who is God? Or what does He require of us? Or who is like God? Yan po sa passage na yan. Sabi po ng psalmist dito po sa Psalms chapter 113, no?
Ganito po ang mababasa. Praise the Lord, praise the Lord. You, His servants, praise the name of the Lord. Let the name of the Lord be praised, both now and forever. From the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord is to be praised. The Lord is exalted over all the nations, His glory above the heavens. Ganito po kataas yung kanyang papuri, no, sa Diyos. No, sabi niya, ang Diyos lang ang dapat purihin, sampahin. No? God is exalted over all the nations, His glory above all the heavens. No? Ganito natin dinidescribe, o ganito dinidescribe ng author kung gaano kataas ang Diyos. Kasi limitado ang ating kakayahan, describe, no, o magbigay ng mga description kung gaano makapangyarihan at kataas ang Diyos. No, sabi dito, He is exalted over all the nations. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. And His glory above all the heavens. Sa kasunod pong mga talata, who is like the Lord our God? The one who sits enthroned on high. Pag ganyan po mga description, nag-iisa lamang po sa pinhari at makapangyarihan at Diyos. Who is like God, our Lord our God? Who the one who sits enthroned on high? Sabi ito, who stoops down to look on the heavens and the earth. He raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap. He sits them with the princes of His people. Kasunod po, He settled the childless woman in her home as a happy mother of children. Praise the Lord. So, dinescribe po niya ang Diyos upang sa pamamagitan po, no, ng mga matataas na salita. Kumbaga, ang Diyos lamang ang sasambahin na nasa kaitaasan ng mga bansa at ng mga langit. At sinabi niya po dito, no, na that God, from the rising of the sun to the places where it set, the name of the Lord is to be praised. No? Enthroned on high. So from above, ang sabi doon, no, mali ko lamang po, no, dito po sa verse 6, no, who stoops down to look on heavens, on an earth. No? So makikita po natin na ang Diyos na makapangyarihan na nasa kaitaasan ng kanyang luklukan ay nagpakumbaba upang tignan, who stoops to see what is happening on earth and in heaven. Ganun po kumikilos ang Diyos, hindi po inactive ang Diyos sa perception ng ibang tao na ang Diyos ay para bang wala nang ginagawa. Hindi nakikinig, hindi kumikilos. Sinasabi dito ng psalmist na that God who stoops from heaven to see or to look on the heavens on the earth. No? Meron siyang, ibig sabihin, meron siyang personal concern sa mga kanyang nilikha, no? sa ating mga tao na nabubuhay dito sa earth, dito sa mundo. No? At dito, sinabi sa verse 13, He raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash. Ano pong ibig sabihin yan? Balik ko po dito sa illustration na aking ginawa. No, makikita natin na from the heaven, from above, who is that enthroned on high, diba? He raises the poor from the dust. Sabi ko na ito yung ginagawa ng Diyos. So, ano pong ibig sabihin ng mga salitang ito? So, the God as one who stoops down to look, so to see what's going on in heaven and on earth. It is the author's poetic way to highlight a profound paradox: God's absolute, supreme majesty with His deeply personal and tender care for humanity. Hindi porket siya nasa kaitaasan ay ibig sabihin meron siyang mapagpakumbabang loob. Kung matatandaan natin yung ating pinpaksa nung nakaraan, yung tungkol sa God's mercy. No? Ang Diyos ay may mapagpakumbabang loob para sa ating, mayroong kaawaan para po sa ating mga kalagayan. Dito po ay sinabi niya, no? Yung